Balitang showbiz at kalusugan, singer na si Jessa Zaragoza mayroon daw vocal polyp. Ano nga ba itong polyp na ito? Bakit nagkakaroon ng ganito? Ano ang treatment at paano may iwasan? Halika kayo, pag-usapan na natin yan. Nitong mga nakaraang araw, ibinahagi ng singer na si Jessa Zaragoza na siya ay nakaranas ng pagbabago sa kanyang boses, pamamaos o hoarseness of voice. Nakita na siya ay mayroon daw vocal polyp at esophageal varices sa kanyang vocal folds. Kapag nakarinig tayo ng ganyang balita o kapag dinidisclose sa pasyente ng doktor ang ganitong findings, ang kadalasang tanong ng pasyente ay kung cancer ba agad yan. Ang sagot, hindi naman po. Dahil sa nature ng trabaho ni Jessa Zaragoza, pwede talagang magasgas at magkaroon ng mga ganitong klase ng growths ang vocal cords. Actually, hindi lamang sa mga singers nangyayari ito. Basta't ang inyong propesyon o trabaho ay nangangailangan na ikaw ay parating nagsasalita at lalo at kinakailangan lakasan ang iyong boses. Halimbawa, kapag nasa sales ka, abogado o teacher ka ng mga estudyanteng pagkakakulit-kulit at hindi nakikinig sa'yo, pwedeng mataas ang chance mo o ang risk mo ng pagkakaroon ng vocal cord polyps o di naman kaya ay mga nodules o pwede rin mga cysts sa vocal cords. Sa mga singers lang kasi din, very high ang demand ng paggamit ng kanilang mga boses. At kung hindi ito magagamot, pwedeng magdulot yan ng strain sa boses nila at yan, magkaroon nga ng hoarseness of voice. Ang nangyayari kasi dyan, dapat yung vocal cords ay nakasara, bumubukas, nakasara, bumubukas. Add-on dyan sa pagbubukas at sara ng vocal folds sa tulong ng hangin na nagpo-produce, nakikreate tayo ng sound. Pero kung merong nakaharang, hindi nagiging kumpleto ang pagbubukas at pagsasara ng vocal cords, dahilan para makaranas ng tinatawag na pamamaos o sabi nga ni Ma'am Jessa, hoarseness o kahit naman ano pang pagbabago sa boses. Pero kaklaro ko lamang po na hindi lahat ng pumamaos ay may polyps na agad. Pwede rin naman na dahil sa namamaga po yung area ng inyong voice box kaya ganoon. Ang pamamagang ganyan pwede pong dulot ng voice overuse o di naman kaya infection o pwede din po ng acid reflux. Sa kaso ni Ms. Jessa, ayon sa kanya, tinanggal daw yung polyp at ito naman ay naging successful. Surgery po ang ginagawa dito o inooperahan para matanggal ang vocal cord polyp. Pagkatapos niyang tanggalin, saka po kinakailangan din ng tamang pahinga para tuluyang makarecover ang boses ng pasyente. Kapag sinabing pahinga, vocal rest talaga. Bawal magsalita. Kaya dito, magagamit lamang po ang mga cellphones para makapag-communicate sa mga kasamahan sa bahay. Hindi pa man daw 100% back si Ms. Jessa pero excited na rin daw siyang gamitin ang kanyang boses para makakanta ulit para sa mga kababayan natin. Ako mismo, lumaki ako na naririnig ang kanta niyang Parang Di Ko Yata Kaya at tumutugtog yan sa isip ko paminsan-minsan lalo na kapag nag-e-exam ako. Pero tulad ng kahit na anong pagsubok, since natanggal na rin naman ang polyp na yan, looking forward ako sa full recovery ni Ms. Jessa at makakantaran siya. Kaya ang tip ko po sa inyo ay ganito, sa mga pagkakataong namamaos kayo o mayroon napapansing pagbabago sa inyong mga boses o sa mga katawan ninyo, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa inyong mga doktor para nang sa ganoon ay malaman po natin kung saan nagmumula ang inyong mga karamdaman. Kapag alam na natin yan, mabibigyan natin ng tamang lunas para hindi pa lumala. Ganoon din, para maiwasan ang mga ganitong klase ng pagkakataon, iwasan ang masyadong paggamit o ang pagkakaabuso ng inyong mga boses. At ayun, sana po ay mayroon kayo natutunan sa video natin for today. Kung mayroon man, makikishare na rin po dito video na to sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. So paano? Yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you next episode. Ingat.